dapat talaga pakita na walang kinikilingan. Kailangan mo talaga ng solo investigation. No? Hindi pa nag-showcase. Karam may showcase din tayo. May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba? So, anong gagawin ngayon? Huwag proteksyonan yung mga kasamahan. Sumurrender ka na. Lahat yan, galit sa akin. Pero magdodonate tayo ng hashtag easy. Yung kay Abalos Torture. Balat kayo pala. Check out! Mula Czech Republic hanggang sa French exit, hanggang sa ending ng clarificatory hearing. Anong say mo? I-comment mo na! Forthwith! Sa BNC Studio, narito ang Politiko Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker, Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panyero, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondo. At ang abogadong laging may opinyon, Attorney Jess Falsis. With our special guest, Attorney Paulo Panelo. Good evening, happy Labor's Day at sa lahat ng mga Pilipinong manggagawa kasama kami ay masayang araw ng paggawa sa ating lahat at tapos na ang clarificatory hearings ng impeachment proceedings ng Vice President Sara at forthwith natin ang sinabi ng Supreme Court kasi para sa kanyang legal counsel sa perjury against Madriaga. We have Attorney Paulo Panelo. Welcome po. Thank you again for having me and happy Labor Day sa ating lahat. Ika-ano ko lang, Attorney Paulo Panelo. Kasi yung tatay, Salvador Panelo. Siya naman, Salvador Paulo Jr. Yes, diba? yes. And away from the father, Siado, and he's making a lot of... A name for himself. A name for himself. Yeah. So, we'll start the conversation on the particular impeachment case na 53-0 na probable cause na boto sa House. Konting patikim lang, sir. Attorney Panelo? Well, expected naman yan. Sabi nga nila Attorney Poa na it was not unexpected. Talagang simula pa lang bago pa magsimula yung hearing, alam na natin na doon padating yan. So, hindi naman nakakagulat yan. At mabuti nang umakyat ng Senado para magkaalaman na. Wow. Hindi ka nagulat, attorney, na walang nag-dissent. Kasi sa ibang mga botohan, like sufficiency in form, sufficiency in substance, meron parang 1, 2, or 3 na no. Ito, 53-0. Para bagang unanimous. Actually, hindi ko napanood yung kahapon, pero wala ata si Congressman Bong Sontay kahapon sa pagdinig kahapon. And So, Bong sayang Sontay naman. was the one before na nag-iisa. Oo. Tapos, Bakit kaya wala? Oo. ayun ang hindi Tapos, natin alam. hindi natin alam kung bakit. Nasa mall si Bong. Yung Kayo 53, talaga. Hi, Sir Bong. Hi. yung 53-0, di pa kasama ang Council Jerby Luisto, the chairman of the House Committee on Justice. Anong masasabi mo, Attorney Jimmy? About the vote? Probable. Well, ganun din. It's not unexpected. And palagay ko, Attorney Paulo has been very consistent from the start na dun nga yung excitement natin na maiangat na sa Senado. Para magkaalaman na we did not want actually na tumagal pa to dahil we felt it was protracted. Gusto ko yung word na yun, excitement. Kinikilig ako. Nabalik ang mga... Pinaviral ako nito ni Attorney Paulo. Hindi, ang gusto kong mangyari dun sa 53, isa publiko yung pangalan ng 53 para malaman natin kung sinong Magkaalaman na. responsible para dito sa Magkalistahan na. probable cause. Pero ako, contrary to that, ang inaantay ko naman, yung plenary, listahan din. Ang inaantay ko maganda sa rin yan. listahan, yung mga hindi boboto, pabor. Bago natin isa-isahin yan, let's go. Maglaro muna tayo, Attorney Panelo. The last time you were here, di pa man na-test ang aming laro. And we call it New patok. season na kami. Okay. Patok at putok. And as explained, pag patok, you agree. In putok, you don't agree. Okay. So, let's... At pwedeng gitnain. pwedeng gitna. Pwedeng both. Let's hear the first headline for this week, na top news for this week. Headline number 1. Middle class, galit na nga ba sa mga beneficiaries ng 4Ps? Rant nila sa social media, bakit kami nag-aambag sa konsumo ninyo ng kuryente? Ang lifeline rate subsidy, patok o putok?
Alam mo, itong sinasabi itong lifeline na sinacharge sa ating mga consumers na galing sa systems loss at may senior citizen subsidy. Pero sa atin lang mga consumer pinapatong to sa ating monthly electric bills. What can you say about that, Attorney Panelo? Ito na ba yung putok or Patok patok? o putok? Akin, pautok. Gitna. Kasi, Wow! Uy, teka, pautok, Ang ganda pautok. nun ah! pautok! Kasi, Narinig ko yun. alam mo, kung yung taxes natin napupunta sa tamang bagay, sa mga kalye, sa mga kalsada, sa mga eskwelahan, I don't think we will mind if a portion of our electric bill goes to subsidies. Pero galit na kasi yung mga tao na napupunta lang sa korupsyon yung buwis natin. Kaya itong maliit na bagay na to sa kuryente, tapos nasa krisis pa tayo, nagagalit na talaga yung mga tao. Kaya nasa gitna ako dyan. Kung gamitin yung buwis ng tama, tingin ko hindi malaking issue to. Pero yung sa systems loss systems loss ng yung power utility, ng distributor. Yung bakit leakage. bakit ipapasa sa atin? Dapat it should be part of their cost, di ba? Ano masasabi ng Attorney Jimmy? Ako, lilinawin ko yung putok. No. Dahil ang ayaw ko dito ay yung pinag-aaway ang middle class at yung tinutulungan. Hindi po yan yung away dyan. Yeah. Ang away natin dyan is yung, halimbawa, yung IPIRA Act of 2001, nung pinrivatize yan. Number one, I've always believed na dapat ang mga public utilities and yung mga public services imbued with public interest, nasa kamay dapat ng gobyerno yan. Number two, napakaganda ng point ni Pau Tok. Kasi ang away is not against the middle class and the beneficiaries, kundi yung nagnanakaw nung buwis. Okay. Attorney Jess. Patok sa akin yung pautok ha. Pero ito kasi, ang lifeline subsidy, kung yung tanong ay patok ba Oo. ang lifeline subsidy, sa akin, patok. Kaso, we have to reform the law na imbis na i-pass on to the consumers, ang lifeline subsidy, pwede yung i-absorb as a cost ng utility distributor. And then yung senior citizen subsidy, actually kapag titingnan mo yung bill mo, centavos, napaka-onti nung ano. So wag natin naman masamain din yung senior citizen subsidy. Yung systems loss, doon din pwede magkaroon ng reform kasi merong mga systems loss na talaga dapat chargeable din to the utility kasi merong disincentive yan ha. Kapag napapass ng utility to the consumers ang systems loss, yung mga nakaw, pilferages, ano yung incentive ngayon ng utility to ensure na walang leakage or nakawan? Kasi pwede ko namang i-pass through yan or i-pass on sa consumer eh. Yes. So dapat i-shoulder nila para mas may incentive sila na hindi kailangan niyang nakawan ng mga kuryente na yan. Pero yung na yan, nagsimula to sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at in-expand ng Pangulo during the administration of former President Rodrigo Duterte. Kung sa ganitong tingin nyo, bakit ngayon lang ito naging issue? Ngayon lang ba nag-aalsa mga tao? I don't agree matagal ng issue yan, yung mga system laws, mga ganyan. Matagal na pong issue yan. And ang panawagan po ng taong bayan dati pa talaga is ibalik. Nag-fail daw ang privatization ng Ni kuryente. FBR. Oo. Doon nagsimula yung Oo, privatization. hindi bago yan. No? Recurring issue siya. Yes, yes. Mami Chu, if I recall just to credit Senator Win Gatchalian, meron siyang bill noon, pumasa na third reading sa Senado about systems laws. Yung i-reform kung kanino matcha-charge or what. Hindi lang pumasa sa lower house. What can you say, Attorney Pau? Pau Tok. Hindi, yun nga, ulitin ko lang kasi hindi naman siya dapat ganun kalaking issue. Pero dahil nga nasa crisis tayo, pinangakuan tayo na magsususpend ng excise tax, for example, on gas, diesel, hindi natupad. Tapos May maleta issue. May maleta, may flood control. So, nagpatong-patong kasi. Kaya parang nakakagalit nga naman kung meron pang ganito. Tama. Pero nga sabi itong mga kampanyero natin, even if it is legal, hindi ba ito morally wrong? Hindi ba ito direct ang pagnakaw ng gobyerno sa consumers? As you say, napupunta sa corruption ng bulk ng collection. Paano naman kaming mahihirap? Sinama ko sarili ko. Kasi, Hindi halata hindi, dahil sa rising, tamo nga, naka-jeans na lang ako. I think, Mami Chu, ang lifeline subsidy, hindi siya yung pagnanakaw. Ang pagnanakaw, I mean, kung ganun ka-harsh yung ating term Oo. ng gobyerno, pagnanakaw ng gobyerno sa consumers, it's the taxes. Kasi
yung VAT natin na proportional, pag tumataas ang bill mo, pag tumataas ang consumption mo, tataas Taas din din. yung VAT in proportion. Yes. So, grabe talaga yung 12%. Isa yan dapat sa mga ini-slash. I-reduce man lang, di ba? Lalo na sa electricity. Yes. Oh, yes. Yun nga, di ba, expanded VAT law. Dahil na-expand na add yung gasolina, diesel, at yung electricity. Lahat. Oo. Kaya nga, parang... Rekto yan, rekto. Taxman. Batman. Kaya nga, di ba, parang sa sentiments natin ng tao, wag lang mapunta sa corruption, okay lang yan, di ba? Correct. Ang mali sa atin talaga is the economic management aspect. Kaya nagagalit ang tao dahil tinataas ang buwis kahit ano pang issue. Pag flood control, taas buwis. Pag lahat na lang buwis ang tinataas. Anyway, i-cut natin ang discussion dyan, baka ma-high blood tayo. Let's go to headline number 2. Headline number 2. Mag-ina ni Mike Defensor, kinasuhan ng human trafficking ng NBI. Ang kanyang tugon, walang damayan ng pamilya. Ang pagsasabi ni Mike Defensor na isa itong smear campaign laban sa kanya, patok o putok? Ano to? Ito ba'y pamumulitika? Attorney Panelo, patok o putok? Pautok ulit. Kasi hindi ko masyadong kabisado yung facts nito. Pero ang pagkakaalam ko kasi, kahit na ikaw lang yung may-ari ng building, pero may knowledge ka, may consent ka na gamitin itong, kunyari, prostitution Or den. business establishment Or naman. drug establish or drug den. Oo. May pananagutan talaga dyan. Eh, paano diba? kung hindi alam ng may-ari? Kung hindi alam, edi walang pananagutan dapat, 'di ba? You have to establish na hindi mo alam. Yes. So dapat aralin pa 'yan, pero ang isa pang dapat tignan is kung political persecution ang sinasabi ni Mike Defensor is talaga bang nagre-raid ang NBI regularly ng mga ganyang klaseng prostitution maganda yan, dens? Kasi maganda yan. kung ito yung una, edi kahina-hinala, 'di ba? Pero actually, I looked it up online just before this show. Parang the week before, meron daw sa Pampanga or sa Narinig. Mabalacat na renid. So, hindi natin alam, di ba? Pero ang Connect sabi the naman dots ni na lang. Mike Defensor is, pangatlong negosyo niya na daw to na tina-target ng NBI. So, Kaya meron siyang sinasabing pamumulitika to. Attorney Jimmy, what do you think? Patok o putok? Patok yung sinabi ni Mike that Oh, yan. it is a political move, no? Kasi, una, tama si Attorney Paulo, 3 kumpanya na yung nasara. Hindi po coincidence yan. Lahat yon may mali, parang kaduda-duda. 1,000 employees have been displaced, no? So, naaapektuhan na pati yung mga manggagawa. Labor Day pa naman ngayon, no? Up to this point, the 18 Marines have not been heard. Ulit-ulit po ako dyan, akong pinakamakulit dyan. Kung narinig sana yung 18 Marines at nangyayari to, it would be less suspect. Attorney Jess, patok o putok? Siyempre, para controversial. With all due respect to Kong Mike, na-meet ko na siya in person, di ba? Lagi natin siyang guest dito. But I don't think it's a smear campaign or pamumulitika. Ang pamumulitika, Kong Mike, is kung may ginawang masama yung business mo, tapos hindi siya knockdown. Kasi just because maingay ka, just because kinikriticize mo yung government, exempted ang businesses ng family mo kung may ginagawang illegal. So ang solution is dapat wala talagang ginagawang illegal yung business mo kasi pamumulitika yung i-exempt ang isang business na kung may mali naman. Of course, sabi ni Attorney Paulo, drug den, prostitution din yun yung mga possible crimes. But more than that, actually kaya din siguro na target yung mga businesses ni Kong Mike, itong specific one nito, is may added element of human trafficking. Ang human trafficking kasi, mahirap yan ipolitika. Si NBI, of course, participates in it, but merong iyakat yung interagency on anti-human trafficking. Yes. And generally yun, hindi yun masyado napupolitika Yes. kasi medyo objective talaga yun na ang hinahabol lang nila Interagency yan eh. from Pogo to Alice Go, yung mga ibang human trafficking, talagang kina-crackdown lang nila yung human trafficking. But ngayon ko lang nalaman na may 3 palang companies yun, hindi pa yun din na nakwento na 3 companies na pala yung napapasara. But for this specific situation lang ang masasabi ko, kung may mali, talagang ipa-close down. Yeah. Kung wala namang mali, walang mapupolitika. Isa lang pong paglilinaw, Mami Chu, ha? Hindi siya ang may-ari ng business. Investor siya dun sa structure. That is the lessor of the business. Okay. So, just for perspective, no? Okay. At wala talaga sila, kiniklaim niya na I'm not the lawyer of Mike, ha, to be Yes, clear. yeah. Pero wala talaga silang alam doon sa ginagawa ng Yeah, let's be KTV. fair. Chicago KTV, yung Yes. Renade, Yes. pero si Is Blue a Hotel, lessee. yung Oh, sa yeah. family nila. Yeah. Yes. Although, of course, ang contention naman ni NBI is
isa daw siyang ecosystem Ng of sa Pampanga trafficking. na di ba? Hindi yung sa Pasig to, ma'am. Oh, yan, Mami Chu. na-connect lang ng And NBI. clinose din ni Pasig City LGU. Yes. So hindi lang si NBI ito. Blue Hotel. Parang naniwala din si Pasig City na, okay, let's temporarily close the businesses. Well, they're Teko- supposed to. They're supposed to. But that doesn't mean guilty sila. Teka, meron akong na-chismis, Attorney Jess, ikaw makakasagot ito. Bakit ako? Kasi may mga key personalities daw nakita sa raid. Pero hindi naman kasama sa kaso. Anong sabi ni Tweety Bird mo about that? Well, hindi mo na kailangan yung Tweety Bird ko, Mami Chu. Okay. Kasi pinag-usapan na yan ni Ombudsman Boying Remulla, ni Senator Ayun, a certain tan. JV Ejercito, doon sa isang radio show nila. Oh, sino ba so yun? sila ang nagchichismis-chismis niya na meron daw di umano na arrest on the spot in flagrante delicto. Yun. Si Lawrence Tan nga daw, presidente ng Wakwak. Hindi ako nagsasabi noon, Sir Lawrence Tan ha, si Ombudsman Boying yan, nabalita na yan, sir. Pasensya ka na lang, nabalita na yan eh. So yun daw yung chismis. Of course, sabi ni NBI director na we are here objective, we have integrity, we don't do that. Kung napalaya man yon, it's because we are still doing case build up. Pwede din ka daw kasi na inosente lang na patron, beer lang, tsaka singing KTV talaga yung pinunta. Hindi naman daw for Linawin natin, trafficking. yung nasa loob, hindi nila masyadong inaakusahan. Pero yung lesser nung structure, inaakusahan nila. Ako, hindi ako pupunta dyan sa mga Okay criminal... din, ano? Hands up ako, hands up ako. hindi ako pupunta sa mga criminal minds nyo, ha? Ako jaded, yung opinion ko. Lahat naman ng administrasyon, pag mayroong naging opposition ka, kung critical sa isang administrasyon, hanapan ka ng butas, criminal o totoo hindi naman criminal. yan. Totoo Okay, naman. yan. let's go Kaya to... dapat, walang butas. Oo. So, let's go to headline number 3. Headline number 3. Zaldico, nakapag-check out sa Czech Republic at natuloy na raw sa French exit. Zaldico in Paris, seeking political asylum. Patok o putok? Ito, nakakatawa to. Sinasabi na, siya eh. Check in, check out, at nag-French leave. French exit. Attorney Panelo, patok o putok? Putok ako dyan. Ayan, hindi na pautok. Putok ako dito kasi hindi ko ma-imagine na tatanggapin ng isang European country or the French yung political asylum application ng isang aminado na involved sa korupsyon. So yun ang tingin ko mapapahaba niya lang yung stay niya doon kasi I read na it can take up to 6 months yung proseso. Pagka umusad, pwedeng umabot ng 2 to 3 years. So yun lang tingin ko mangyayari dyan. Pero whether mag-grant, hindi ko makita eh. Kasi parang inamin niya na eh, na part siya ng corruption, may binibigyan Saan siya ng inamin? mga maleta. doon sa mga videos video. niya. Sa Facebook. Videos niya. Diba? So, yun, parang hindi ko ma-imagine na papayagan ng French government yung ganong klaseng asylum. Pero iba chismis ko eh. May properties daw si Saldico Sa sa France. Kaya Madami. parang protected investor siya sa France. Anyway, Attorney Jamie, what's putok o patok? Ako talagang gitna lang kasi ang mas gusto kong isipin kung talagang gusto ba ng gobyernong pauwiin si Saldico. Gusto ba talaga nila? Oo. Kasi I feel like they have the leverage to do so kung talagang gusto nilang pauwian at magsalita na ng nangyari sa ating mga maleta. That said, I'm glad to have a little bit of disagreement with Attorney Pao kasi I agree with 99% of what he says, no? Pero kasi, kahit na umamin na siya, na guilty siya, which tama siya, no? Yung asylum is because alam niya na pag-uwi niya, pwede siyang ma-persecute eh. Kaya may non-refoulement na concept sa law, di ba? Non-refoulement ang spelling nun. Which Yung is, French din ba yan? non-refoulement. Hindi mo pwedeng pauwiin. Hindi mo pwedeng pauwiin or i-extradite ang isang tao na alam mong may masamang mangyayari sa kanyang politically. So that's an international law concept. But again, I don't think he's wrong. I just think it's not as clear-cut as we think. Pero ako din sa France, sa Czech, parehong EU, European Union states, mga 29 states sa member states, ang hilig niya sa mga human rights, protection of international human rights, walang kawala ka doon. Attorney Jess, what do you think? Sa akin double putok.
Double putok. Double putok. Putok na yung response ng gobyerno. Oo. Kasi parang ang bagal na lumipad. May Oo. budget naman pala pampalipad. 3 weeks later pa. Oo. Tapos, 3 weeks ba? O mga 2 weeks lang? so nakaalis na, naka-check out na nga si Zaldico. So, yun yung unang putok. Ang pangalawang putok, syempre yung asylum application. Kasi parang yan yung asylum application ni Attorney Harry Roque. Alam naman nilang legitimate yung kaso nila dito at hindi naman yun political persecution. It's a valid case of prosecution. So sana wag naman silang they don't exploit the advantages of the protection of human rights like asylum. Ako naman ang putok ko dyan, ang France tsaka Czech, may mga Philippine embassies tayo dyan. I've been there to those two countries. May Philippine embassy tayo doon. Nagbabayad tayo ng salary ng mga empleyado doon. Ano ginagawa ng mga ambassadors natin? Intelligence gathering, mahina. Hindi sila nagtatrabaho, sleeping on their job. So, Attorney Jess, palagay mo, regarding Zaldico, bring him home. Bring him home. Double. Double bring him home. Harry Roque and Zaldico. Tatluin mo na, ikaw naman. Sino ba yung pangatlo? Hindi, yun yung putok para sa akin. Gusto natin pauwiin si Harry Roque, gusto natin pauwiin si Zaldico, pero si Napasok pa. PRRD, tinapon niyo doon. Yun ang putok. Hindi kasi asylum application yung kay PRRD Wala. Uwi na tayo. Hindi man lang kayo nag-react sa sinabi ko. Nakakagalaw si Zaldico, cancelled ang passport, and yet, itong mga embassy natin sa Czech tsaka sa France, wala man lang monitor. Hindi, to appease you. Baka naman yung sinasabi ni Attorney Paulo kanina, eventually, the French government itself will expel Zaldico. Kasi nga, I'm sure they do due diligence naman. Hindi naman uto-uto itong mga to, hindi naman pasimpleng gobyerno ito eh. So, pag titingnan nila yung social media ni Zaldico, yung balita, yung reports from the embassies, magtatanong sila from the Philippine Embassy, baka sabihin nila, ay, fake tong asylum So, application in short, mo. on their own terms. Yun ang gusto Tatanong ko nila. sa tatlong kumpanyero na to. Sige. May dadagdag lang ako. So far kasi, itong si Zaldico, parang tingin ko, he hasn't turned the corner na naglabas siya ng mga sikreto niya parang out of love for country. Parang to me, ang dating sa akin is self-preservation Yes. Correct. So, lahat ng Tumatawag galaw yata niya, si Zaldico, hindi ko, May tumatawag! May tumatawag. kaya lahat ng galaw ni Zaldico at the moment, hindi ko binibigyan ng benefit of the Tama doubt. naman. Tama naman. Hello, tama Kong naman. Zaldi? Uy baka isipin nyo, bayad ako ni Zaldico. My God! Anyway, tayo po ay babalik sa Politico Talks, ano to sa Pautok. Sa pag-uusapan natin ng verdict ng House on probable cause mamaya pagbalik ng Politico Talks. You are still watching Politico Talks at may 553-0 na botohan sa House na may probable cause para ituloy ang impeachment ayon sa Kamara. Attorney Panelo, how is BP Sara's camp taking the news other than the verdict? Ano po ba yung pinaka-highlight dito sa clarificatory hearings as you monitored it closely? Well, inaasahan na yan, yung resulta na yan, inaasahan na yan ng kampo ni VP Sara at naghahanda na sila for an eventual trial in the Senate. So, wala naman pong nakakagulat dun sa mga nangyari dun sa impeachment hearings ng House Justice Committee. Ako, ang personal opinion ko is inunggoy nila yung proseso dyan sa House Justice Committee, kaya hindi sila binigyan ng respeto na hinahanap nila mula sa Vice President. Pero personal opinion ko lang yun. Hindi ako miyembro ng impeachment defense team. Baka mapagalitan ako ni... Inunggoy, Unggoy-unggoyan pala. Parang laro ng mga bata. Di ba, ungguyan? Ikaw, Attorney Jess, what do you think of this, We love animal rights and I don't think unggoy-unggoyan yun. Siyempre sasabihin ng iba, moro-moro, sarsuela. But in fairness kay Kong Jervil, talagang she really tried to be objective and steer the procedure in line with the Supreme Court's decision. With all due respect to Attorney Paulo Panelo, it was VP Sara humingi ng due process. Last year, sabi ni VP Sara, masyadong mabilis. Pinadala kagad sa Senate. Void.
Hindi ako nabigyan ng due process. Humingi ng due process, binigyan ng due process. So ito yung due process. So, kinikilig ka. Last year pa ako kinikinig. Hindi, pag-usapan natin yon kasi si Attorney Paulo, last year ako, sabi ko, mabubuksan yung bank records. In fairness, napaka-creative ng House. Oo. Kasi syempre ako naman, akala ko talagang diretsahang bank records ang ipapalabas, no? But they did the reflection. Hindi yung bank records mismo ang binuksan. transactions. Yeah, but yung transaction history. So parang the other side of the coin. Which still, kinilig pa din ako, tama pa din ako mga DDS na nakuha pa din yung bank records, of course, in a creative way. Pasensyahan, ganun talaga, creative yung mga unggoy, sabi ni Attorney Paulo. Teka, tanungin natin kay Attorney Jimmy, nakatuto ba yung bloodbath na sinasabi ni Attorney Jess? No, I think the bloodbath is just about to start. Wow! Para sa akin, oo. And ang tanong dito kung kaninong dugo yung dadana. Wow! Pero ako, ang naniniwala talaga ako, dati ko pa pinredict yan. Baka hindi umakyat sa Senate yan. I know I am very... Optimistic. Masyado akong dehado dito, no? Pero may chance talaga na hindi umakyat yan. Bakit kamo? Una, maganda yung aming supplemental petition about that. I cannot disclose the arguments. Yes. Maganda. Yung 2 days ago, nag-file kayo sa Supreme Court Yes, dito, Attorney yes. Torion. Basically saying that they should not be holding these hearings while naka-recess ang plenaryo. Because ang nakalagay sa Constitution, Session. ang actual session days, dapat in session ng plenary. Yung sinasabi mo 60 days. Yes, yung 60 days. The committee derives life from the plenary. Pag nakatulog to, tulog din dapat ang komite. So ako, yan ang akin. Yung sinasabi na unggoy-unggoy ni Pauto, hindi, alam niyo kung bakit pwedeng unggoy-unggoy? Kasalanan din nila. Although tama si Jervil Luistro tried so hard na lagyan ng parang order siya, kung ano-ano kasing extrinsic evidence ang nilalagay nila. And I think it's their fault. Kung ma-void man yan, it's their fault. Naglalagay sila ng baste, naglalagay sila ng madriaga regarding pre-VP tenure. Ang dami nilang extrinsic na nilalagay. So pag na-void, wag nilang sisihin sa amin na puro angal lang kasi kami. It's because naglalagay sila ng walang kwentang mga ebidensya. Attorney Panelo. Sa akin, yung sagutin ko lang yung due process, no? So, para sa amin kasi, yung due process is not just about following procedural rules, eh. It has to be fair at the end of the day. So, Fair sa akin, paano magkakaroon ng fair play kung bago pa lang magsimula yung pinakaunang hearing, you have si Congressman Chel Jokno, Congresswoman Laila De Lima, pati si Congressman Percy Mary Grace Piatos, diba? So, anong klaseng fairness ang aasahan mo, diba? Tapos, pagdating dun sa bloodbath, sa akin, nagsimula na yung bloodbath. Si Madriaga yung na-bloodbath. Kasi pagkatapos na mag-testify, yung mga netizens mismo ang tumira sa kanya to prove na kasinungalingan yung mga sinasabi Kamusta niya. yun? Pwede ba I natin heard, kamustahin yun? he's no? in charge of the Madriaga. Perjury case. You're the Perjury lawyer. case. So, nag-file na siya ng counter affidavit as expected. Wala siyang na-dispute ng maayos. Saan yan? Sa Sa RTC? Office of the City Prosecutor of Taguig. Taguig. Okay. Nag-file na siya ng counter affidavit. Kami naman magpa-file kami sa Lunes. So, nakita namin yung counter affidavit niya. Wala na naman siya na-refute ng maayos as expected kasi nga, nagsisinungaling lang yung mama. Para po sa mga tao, what is your best proof na hindi talaga kilala ni Inday Sara yang si Madriaga? Well, Just choose one or two. Kasi, okay, lagyan natin ng context. Sabi niya, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong Easy Pilipinas. Okay? Pero ang first interaction ni VP Sara with Easy Pilipinas was a Zoom meeting back in October 2021. Okay. Meron po kaming pruweba na si Attorney Ryan Kilala ang Kaibigan ko yan. nag-text message kay VP Sara para paunlakan na magkaroon ng virtual meeting ang Easy Pilipinas at si VP Sara. At pinilit niya pa. Sabi niya, hindi ako tatakbo. So, pinilit pa. Binola pa Attorney ni Kilala. Sumali Attorney lang dun Kilala. sa Zoom. So, kung Ilan yung nasa Zoom? siguro 30, ganyan. So, ang punto doon is... So, ang founder is Attorney Kilala. Hindi. Naisip. Not Hindi. even. Ang magkaibigan, si Madriaga at saka si Kilala ang may kaibigan naman ni VP Sara. So, ang request ni Madriaga para makipag-ugnayan kay VP Sara, itong si Attorney Ryan Kilala. So, But who is the founder, sir, of Easy Pilipinas? Hindi si ko Madriaga kilala. talaga. Si Madriaga talaga. So even in your affidavits, you admit. Oo, Acknowledge kasi that, yun lang ang totoo sa sinabi niya. Okay. Actually, kahit yung pangalan niya, baka hindi pa nga totoo. Merong May mali, letter E. Yung letter E. yung Yung letter U. Pero
Yun lang ang totoo sa sinabi niya. Pero whether inutos sa kanya buuin yun, pinondohan, hindi po yun Hindi. totoo. Teka. If you don't mind, Mami Chu, sorry. Siyempre, ano lang ako, sir, gentle push lang, di ba? Sa first affidavit nyo sa perjury case, I think I recall a very general, mas absolute na statement that VP Sara does not know Madriaga professionally or personally. And na-repeat nyo yun in some of your interviews, Yes. I think. Ganong statement. That's very absolute. Hindi ba nabasag yun na at least kahit papano may relationship sila? Sabi mo, they don't know each other personally or professionally. Medyo mas absolute. Yeah. Ba't nabasag eh? Kasi may napakita naman na kilala naman nila yung isa't isa. Hindi may interaction kasi sila. yung mga pictures na pinapakita niya sa kampanya, ang daming taong supporters ni VP Sara ang meron nun eh. Yung birthday greeting, para sa akin, yun mismo yung patunay na hindi sila magkakilala. Kasi shout out yun eh. Ang pinabuhat, sir, yung ano, Sir Ram, pinabuha yung So ganon. na-address na yan sa affidavit ni Attorney Ryan Kilala. Bale, sa Matnog, Sorsogon yan eh. Dumaan may motorcycle caravan sila VP Sara, nakita niyang may Easy Pilipinas, gusto niyang pasalamatan, tinawagan niya si Attorney Ryan. Sabi niya, may nadaanan ako dito. Sino bang papasalamatan dito? Sabi si Ram Madriaga, hanapin mo. Okay. Anyway. Yun, nasagot Yun. na. Sorry, Mami Chu. Hindi. I just had to ask. Sabi ko, hindi ko kilala yung mga kilala Oo. nyo. Anyways, gusto ko lang mapakinggan tong tatlong panyero natin. Hindi nabuksan yung BIR box yet na Ayun. comply ang BIR ng pagsabi na, di ba? Anong implication nito, Attorney Panedo? Sa akin, ang implication niyan is pinapakita na kaya namang tindigan yung batas kasi yung AMLC, ganun din yun eh. Oo. Hindi pwedeng i-disclose yun ng AMLC Executive Director yung ginawa niya. Oo. So kung yung BIR Commissioner nanindigan, dapat nanindigan din yung AMLC Executive Director. Pero ganun pa man, ang nakikita ko dito is Bago pa kasi. bago pa kasi siya. Base dun sa nakita ko pero hindi ko pa pwedeng i-divulge. Pagka napunta dito sa Senado for trial, magkakapahiyaan dito dyan sa inflow, outflow, sa Yes. AMLC records, magkakapahiyaan dyan. Sa Attorney Jess. No, but I have a question, Attorney Paulo. Nagkaso ng perjury case si Attorney Mans, criminal case against BSP, AMLC, etc. For congressmen for the disclosure. Ang question ko, because you're the lawyer, VP Sara, and you filed a perjury case against Madriaga, and tinatanong to ng mga pinklawan hindi ba kayo magkakaso ng perjury case against Trillanes? Well, meron na kaming recommendations kay VP Sara. And ito, To do so. Ito, sabihin ko lang sa inyo na actually, si PRRD pa lang gusto nang kasuhan tong si Senator Trillanes. Noon pa. And ako yung nautusan na buuin tong kasong to. It's just that Matagal na pala yan. bago kami mag-file last year, dinala siya sa Hague. So hindi natuloy. So, and of course, yung to bring him home was the priority. So, pinatulog Na-set aside. na namin yun. Set Pero aside ngayon ginamit niya na naman yung same... Under oath. It's the same same. evidence. It's the same. So, meron kaming case build-up ngayon. Oh, that's exciting. Oh, pero I mean, yung Bloodbath yan. yung grave misconduct was among the probable cause na na-raise doon sa botohan. How do you think can this be defended? How can you defend VP Sara on this? Itong grave threats ba? No, yung Yes. Grave threats. Grave misconduct based on the grave threats. Yeah. Oo. Para sa akin, kasi kung siseryosohin nila yung alleged threat ni VP Sara, dapat seryosohin din nila yung alleged threat naman kay VP Sara. Correct. Kasi yun yung konteksto nun eh. Parang sabi, may threat sa buhay niya, kaya niya sinabi yun. So, whether, yun ang context, kaya ata sinasabi ni Attorney Paul Lim, which is the counsel of VP Sara for Yes. that specific Case. grave threats case, is spliced, di ba? May sinabi siyang curated. ganon. Kasi, hindi ata pinakita yung buong konteksto. yung tanong But and sagot. ang tanong and sagot. natatandaan ko is, so, siyempre may legal debate. Ang natatandaan ko lang is si Chief Legal Counsel ni BBM mismo, bago siya namatay, ang position niya, walang crime committed si VP Sara. To be because fair, of conditional threat. Mami Chu, to be fair naman kay VP Sara, no? May condition nga yung sinabi niya. Sabi niya, kung papatayin ako, meron na akong kinausap. Yun ang context talaga. Yes. Okay. But of course, kailangan ko din ipasok, syempre, sabi ni Congresswoman Laila De Lima, finak-check natin, at saka na-research ko naman na yan noon eh. Ang sabi ng Supreme Court, a grave threat may or may not
be accompanied by a condition. So, even assuming may Ay, gusto condition... kong linawin yan mamaya. Yeah. Go, attorney. Sinight niya ni Attorney De Lima, ni Laila De Lima, ni Kong Laila De Lima. And ano yan, multiple Supreme Court cases yan, may or may not be accompanied by a condition, grave threat pa din yan. So, kunwari sa facts man yan, even assuming na may condition talaga, it doesn't make it less of a grave threat. So, ang tanong na lang, impeachable ba yung grave threat? If ever, yun yung dating sa akin. Please allow me to clarify. Okay. No? Ang grave threat po is meron kang tinitreaten, no, using a wrong constituting a crime, di ba? Yung condition, kunyari may condition kang sinabi na mag-ano ka, bayaran mo ko ng pera. Yun yung condition imposed on another person. Yung condition dito ibang-iba. Ang sinasabi niya, kung papatayin ako, papatayin kita. Ibang-iba po yung condition na yon. So yung sinasabi mong Supreme Court decision is the wrong kind of condition. Anyway, kaklaro lang kung Medyo legalistic, Mami Chu. Yeah, kasi yeah. tsaka Pero na- it's important. It's Yeah. important. But that's the debate. That's The the condition debate. kasi in grave threat Mami is Chu. an aggravating circumstance. Okay. Mag-argue kayong dalawa mamaya. Pero, kay Attorney Panol, tatanong ko to. I-research nyo. Sinasabi ng committee, ng House Committee of Justice na credible ang mga dokumento at testimonya ni Madriaga. Oh my God. So, sa akin kasi, so aral na aral ko tong si Madriaga, di ba? So, pagka naniwala ka kay Madriaga, ay isa lang ibig sabihin nun para sa akin. Talagang bias ka, talagang hindi pananagutan, hindi ebidensya ang tinitignan mo, kundi talagang politika. Oh lang my ang God, habol mo. biased ako! Oo, Oh my God, biased ako! Dahil Surprise, naniniwala ako surprise. kay Madriaga. Oh my God! anyway, sabi na, napakinggan ko si Rep. Joel Chua. Sabi niya, di ba 53-0 ang vote? They are conceding na hindi, they may not get the 252 in the first na dismiss ng Supreme Court. Ngayon daw, 53, ni-expect nila makakagather sila ng 56 more. Kaya magiging 106, makaka-comply sa one-third. That's the one-third they need. Eh, ikaw naman, bilib na bilib, hindi na makakarating yan sa Senate. What's your confidence? Ako hindi ko sigurado kung hindi aabot sa Senado. Kasi ang thinking namin from the start is mukhang aabot sa Senado. Okay. Kasi mas maraming kaalyado ang Pangulo at yung mga kaalyado niya dito sa House of Representatives. So, yun ang expectation ko, aakyat to sa Senado. And the defense team is ready for that. And speaking of Senado, yung Supreme Court belatedly came out with a ruling saying upholding the forthwith ni former Senate President Chis Escudero. Tapos na, di ba, nag-ruling na sa... I just would like to get the thoughts of... Ulitin natin, Mami Chu, they came out belatedly. Words mo yan, ha? Yes. They came out belatedly with a ruling on forthwith. Oo. O, ikaw nagsabi nun, Yes, ha? Hindi yung mga lawyers ang nagsabi. Hindi yung mga disbarable ang nagsabi niya. Ako na mismo nagsasabi. Sabi ko, bakit ganun, di ba? Dapat sinabay na nila yun, one and the same na buhos na yung Supreme ruling nila in the first place. Ako na mauna siguro kasi mas critical ako sa Supreme Court. With all due respect po, no? Kung moot and academic na yung kaso and wala naman kayong sinabing exception na it is capable of repetition despite avoiding review, dapat hindi nyo na po yun dinefine yung forthwith. Anyway, nasa plenary power na din po ng Senate naman yan to conduct the trial forthwith based on their own definition, which yun naman sinabi din ng Supreme Court na it's based on the Senate to do so upon a reasonable time, which may be shorter or longer. Unnecessary na mga sir, mga ma'am and sir na Supreme Court justices, moot and academic na eh. Attorney Panelo. Ako sa akin, with all due respect din to the Supreme Court, ang context ko kasi, abogado kami naman doon sa habeas corpus na hanggang ngayon wala pang desisyon. So, yun parang sa akin, mukhang kailangan na natin ng judicial reform. Sana yung susunod na Chief Bongga. Justice is to make it a point na mas timely yung paglabas ng Disposition. desisyon, diba? Hindi naman importante na, kasi palagi namang may debate, diba, pro and against a certain issue. Diba? Okay lang naman yun pero ang mas mahalaga is that the Supreme Court timely issues a decision on it, resolves. Walang para, forthwith. para we can move Sila on. din mag-move on. Sa Para we habeas can move corpus on. ni PRRD, walang forthwith. Eto kay Jimmy, kasi ito si Attorney Jimmy nag-file ng mga, di ba, you're seeking TRO on the second impeachment. Wala pa rin ng aksyon. With a supplemental petition. May supplemental petition pa kayo. I understand the prudence that they try to exercise at times. Pero kung minsan po talaga, justice delayed is justice denied.
And nararamdaman ko minsan ng buong bayan yon. Yes. Now, I understand they don't want to encroach into the other branches, pero yung forthwith, ako naman, okay na rin na at least naglabas sila ng definition. At least naglabas sila. Yes. Why? Because it will be utilized now. Very soon. It can guide. So kahit paano, hindi naman po sila useless. Although I would wish na kung minsan sana aktuhan nilang mas mabilis ang ibang bagay. I know, Sa US, mabilis sila maglabas, tapos maiksi yung desisyon. Tapos to follow na lang yung O longer. mga Minute resolution. minute resolution. Tapos, tsaka na yung mahabang paliwanag, di ba? Sana may ganun tayo. Sana para- lang. With due respect. From the disbarable Hindi, persons. so basta ang punto, hindi lang dapat Senate trial ang forthwith. Dapat pati ang Supreme Court decisions. Yeah. On many other issues. According to I agree. Attorney Jess. With all due respect po yan. With all due respect. Opo. Ito, kasi nakukuha ko lang yung sentiments ni Attorney Panelo. Being one of the lawyers for BP Sara, parang I sense na dapat, do you have any regrets? Dapat si BP Sara nag-appear to rebut yung kanyang lawyers. Kaya kung ayaw mag-appear, yung kanyang lawyers to defend. Di ba? To contest yung mga piniproset. Doon pa lang sa stage na yun, kinontest na nila dapat. Sa akin, walang point. Kasi pre-judge na eh. Pero may But magandang at point least you have tried. may magandang point si Attorney Poa the other day. Sabi niya, o sige, mag-a-attend kami. He Pero- did, di ba? He did attend. Pero when he was subpoenaed, Yes. pero in his capacity as Poa in his own former capacity. DepEd official. Ngayon, sabi niya, o sige, attend kami. Pero hindi naman pala sila binibigyan ng mga documents beforehand. So, paano nila maaaral yun? How can they intelligently question the witnesses if they're not given the documents beforehand? Tapos, ito naman specific to Madriaga kasi ito yung talagang sinubaybayan ko. Oh, ikaw in charge yun Yung House Justice Committee members themselves, pinagbawalan mag-probing question. So ano pang punto pala na magpupunta doon si VP Sara kung hindi niya rin mapoprobing questions itong si Madriaga? Hindi niya rin masusukat yung credibility sa hearings na yon. What do you think, Attorney Jess? Correct. Kasi nga, sinasabi ko lagi, di ba, inquisitorial ang due process dapat sa House. So, hindi naman talaga yan dapat yung matagal eh. Pero, yung probing question, sa Senate na yan eh. So, dapat mag-hearing lang for purposes of probable cause and then vote on it. But, Tsaka, natatandaan ko, Attorney Jess, sa iyo ata nang galing yung mini trial eh. Diba? Dito ata yun eh. Kasi nga, kinikilig ako. Di ba, ata kinikilig yun ako eh. lahat ng mga sinabi ko noon. Nagkatotoo Pag naman na-void eh. yun, kasalanan mo. Love me or hate me, it happened. We love you, we love you. Thank you. so, if ever it reaches the Senate, may sapat bang numero si BP Sara para maalpasan itong sa Senate? Malampasan. Maalpasan. Sa akin, tingin ko, wala. Tingin ko walang numero. And I'm speaking not because alam ko sino yung mga kaalyado, but because I've seen the evidence against her and I don't believe that there's a case against her. To impeach her, to disqualify her for 2028, to subvert the will of the people, I don't think there's enough ground for that. I won't ask Attorney Jimmy kasi ninang ng anak niya si Attorney Jess. Conflict of interest Hindi, ba? actually, laging tinatanong yan, Senate trial, conviction, Senate votes. Ang layo pa nun eh. Ako, ang gusto ko munang pag-usapan, plenary debates. I'm so excited. Ito na naman, kinikilig na naman ako. Gusto ko na naman marinig si Kong Bong Suntay, si Leandro Leviste, Kiko Barzaga. Oy, nag-swear in na si Kiko Barzaga sa PDP laban. Yes, because now, Sa amin they na siya. have the ability to ask questions sa plenary floor. Si Paulo Marcoleta, he can only make manifestations. Teka, Sa Committee on Justice. ma-expel naman siya. Si Kiko. Oo, dahil May balita, for the may same balita. offense. Okay, o may iba pa namang DDS Kong. That's what I'm excited for. So, before we talk Leandro about Leviste. the Senate trial, di ba? Parang ayaw niya. Kung Levise, parang... He will ano not siya. vote. No, he will not vote for the impeachment. He has already said it. Oo. He came out as Pero a I mean, DDS Kong. he does not want to transfer or to jump ship. To PDP laban. yeah, oo. Oh, but yun nga, wag na tayo muna magbilangan ng mga senador. Yes. Magtutuos muna ang mga defender ni VP Sara at ang Committee on Justice with Kong Jervy Luistro as the sponsor of the committee report. Siya ang gigisahin. Oh, yeah. Actually, yan ang... Sa plenary. Wag muna tayo mag-expect sa Senate trial. Next week, Kong Jervil will sponsor the committee report and she will be asked questions. Ako ang inaasahan ko naman, the Duterte family, Kong Pulong, Harold, Omar, gisahin nyo si Kong Jervil. Pakita nyo na
Pinaglalaban niya yung Duterte family. Pero hindi niya magigisa yun kasi hawak niya yung beat. Ang gusto ko lang dagdag, Mami Chu, kanina nakita ko may article na lumabas sa Abante na dinagdagan daw ang budget ng mga kongresista in time for this impeachment hearing at aakyat daw to 1 billion per month ang budget for Totoo ba 1 congressmen. billion a month? So, dapat din bantayan yan. Kasi, di ba, nung unang impeachment, meron nang nagsabi na may kapalit na pera yung pagboto sa 150 impeachment. million lang yun noon per vote. Di kaya kasali yung systems loss natin dyan. Teka muna. Ako, may last word dyan. Sige po. Yung pangalan, Pulong. Tulong, Harold, Omar. Ay, Mga mga- congressmen. Mga Duterte. Committee de Silencio yung mga yun eh. Members ng Committee de Silencio. So, what do you expect? Ikaw na nagsabi, Mami Chu. Since na Hindi mga ako. Maybe no outlooks- longer, Oh. no? Because of this issue. Yes, yes. Maybe no longer. My expectation, Wala Mami Chu. silang sinasabi. Napaka-Committee de Silencio Hindi, sila. kasi nga, Committee on Justice, you cannot make questions. Bakit siya pinayagan ni Manifestation sila. Limited manifestation. So, kung talagang Duterte sila, pamilya Duterte, magtanong naman sila sa plenary floor. Tanong natin si Kong tuloy. Attorney Paulo, are you frustrated with your congressmen? They're not even taking... Congressman ko kasi si Miro Kimbo. taga Marikina ako eh. Hindi ko siya nasusubaybayan. I mean, Hindi may nasa sound out ba si may frustration si BP Sara? Hindi mamaasahan ng mga PDP. Dito na ako sa hugpong. No, but we have to consider the fact din kasi na kuminsan napaka-useless naman na magsalita pa nila because ang liit ng minority. Ito na yata isa sa mga pinakamaliit na minority sa kasaysayan ng Kongreso. But the more they should speak up, kung Kaya konti dapat sila, mag-ingay sila. the more they should speak Siguro, up. At saka but it maingay. betrays maybe a fact that the climate there talaga is very harsh. Teka, since na we are talking about the future, let's go to our favorite segment, POCU, Political Quickies. Ano mo, Attorney Panelo, alam mo naman sa itong POCU, Political Quickies natin, yung outlook for the week, outlook ahead, that we will be looking forward na maaaring mangyari. Prediction. At hindi rin pwedeng mangyari. POCU. POCU. Yung start ito, POCU. Attorney Pao. For the impeachment, tingin ko, approve ng House Justice Committee yung report. At, May 4 pa, may hearing pa uli. Yun nga po, ang pag-uusapan ata doon, may pre-prepare na report, tapos aaprubahan or pagbobotohan ng House Justice Committee. Ang expectation ko is, natural, nag-53-0 na sila nung Miyerkules, edi mukhang ganun na naman sa Lunes. Okay. Si Senator Ping, by the way, nagsalita na baka sa June 5, kasi yung sinidye adjournment ng 20th, the first regular session ng 20th Congress. So pag nagsinidye daw sila, pag umakyat sa Senate, mag-impeachment trial sila even during the break. Attorney Jess. Another basis na mag-supplemental petition yung iba dito. Sino kaya? Ayan na, based on yung POCU mo dyan. No, actually, nauna na yung POCU ko kanina. Nasabi ko na nga, yun ang ating ikaka-excite. Kung Jervil ay magigisa sa plenary. May 4, magbo-vote yung committee, articles of impeachment, gagawa ng draft to be sent for committee report. Voting plenary, May 11. Trial, May 13. Pero ang ganda nung theory na yun na pag-break daw, bawal magkaroon ng impeachment. Di ba? Oh, I'm so excited to hear that. Kahit trial! Sabi ni Senator Ping, di ba? Wow. Okay. Attorney Jimmy, quickie. Ako, meron akong hopeful lagi ako na romantic na pwede palagay kong madinig kami ng Korte Suprema. Oh. Okay. Happy Labor Day to all Filipino laborers like us. So, kayo, maski mga laborers tayo o hindi, may say ka sa politika. Kaya dito, dapat lagi kayo sumama dito sa amin. Attorney Jess Palsis. Attorney hindi ako Jimmy yun. Rubin. Mas gwapo! Mababash ako. Mas gwapo, At Mami ang Chu. pinakagwapo sa harap namin, si Attorney Paulo Salvador Panelo Thank you Jr. for having me again. Happy Labor Day sa ating lahat. At kaya, Presyo, ibaba. Sahod, Okay. itaas. yan ang may say sa mga politika. Kaya bumalik ulit tayo sa panunood ng Politiko Talk next week.